Siyempre, first of all, na-miss ko ang GMA. Sa totoo lang. Kasi yan naman talaga yung original na tahanan ko eh. Siyempre, first of all, na-miss ko ang GMA. Sa totoo lang. Kasi yan naman talaga yung original na tahanan ko eh. And pangalawa, sabi ko nga kanina, nakapag-yes ako. Before The Missing Husband, may mga offer na. Pero kasi, ito yung masasabi kong mas, alam mo yung iba yung once, kasi 10 years akong nawala. So parang, ito yung may mga ngapa ka eh. Mahihiya ka. Kasi parang nag-umpisa ako ulit sa umpisa. So, nung nalaman ko si Direct Mark, yung magiging director, parang, okay, good to, good sign. Tapos nung nalaman ko pa si Yasmin, parang, oh, okay to. So parang, okay, sige na. Parang ganon. Ganon lang kasimple. Pero nandun syempre, nag-isip muna ako if I will accept, if I'm ready na ba talaga. Kasi ayokong pumasok sa isang sitwasyon or ayokong tanggapin ang isang show na hindi ako 100% ready. Alam mo yun? So I really have to talk to my husband and everything, and I'm thankful kasi sobrang supportive niya sa akin sa mga gusto kong gawin, which is I really wanna go back. So yun. Sa character, kaya actually maraming offers sa akin before The Missing Husband. Kaya lang kasi nung nilatag sa akin yung story at saka una-una yung mga makakasama ko. Alam mo yon, dun ako nag-guess talaga. Una-una kay Direct Mark. Kasi nakatrabaho ko na si Direct Mark. So parang magiging comfortable ako. Tapos si Yasmin, na lagi ko rin naman nakasama before. So parang, okay, I think this is the right project for me. Kasi syempre, for almost 10 years na ngayon lang ako magbabalik ulit. Gusto mo yung makakatrabaho mo, magiging komportable ka. And syempre at first, mangangapa ka, 'di ba? So, yun yung nakapag-yes talaga sa akin. And of course, syempre, yung story. Maganda talaga yung story. So yun, yung story, my character here is actually different. I don't want to elaborate kasi baka may masabi akong hindi dapat. So, meron akong asawa na basically na-scam nila. So, doon tatak. Yeah, kasi actually sa panahon ngayon ang daming scammers talaga. Parang nabasa eksakto yung storya na to. Kasi bihira akong nakakakita ng story ng about scam. Parang I think this is the first lang yata na naglabas ng story about it. So nakaka-relate ako kasi ilang beses na rin ako na-scam eh. It's not only na na-hack yung accounts ko and all. Scams din yung mga pagkuha mo ng mga kasambahay na hindi ka sinusulpot. Alam mo yung mga ganon, maraming klase ng scam na natanggap ko na. So, hindi ko alam kung ano pa ba ang i-scam nila sa akin. Ngayon, wise na ako eh. Jasmine, alam mo, parang ano eh, parang hindi ako nawala ng ilang taon. Parang andun pa rin yung, si Yasmin pa rin yun. Hindi pa rin nagbabagong Yasmin pa rin yun. Nagkaanak lang siya, nagkaasawa, yung ganon. She's still the same Yasmin na funny, na ang kulit. Kasi nag-bonding na kami dati ni Yas sa Dubai. So, inampun niya ako doon for a week. Yun yung hindi ko makakalimutang memory ko with Yas na talagang lahat na nangyari sa Dubai. Hindi ko makakalimutan. So from there, naalala ko talaga siya. Sobrang fresh sa memory ko yon. Kaya nung nasa taping kami, sinasabi ko sa kanya, Yas, naalala mo ba sa Dubai? Yung ganon. So parang ang saya lang nung feeling na, Na maalala yun eh. Nung kinuwento mo, yun nangyari.
Oo, kasi Nadine kasi nagstay siya dun sa sa place ni Ray before kasi malaki naman yung place ni Ray doon, isang buong apartment and may mga rooms and during that time nag-extend kami. So nagstay kami dun sa place niya kaya naging kami nagbonding kami ni Nadine sa ilang araw sa Dubai. Yeah, I remember it. Isa 'yun sa mga magagandang memories namin together. It's more on action also. So marami siyang emotions, action, drama, suspense, and higit sa lahat kasi yun nangyayari sa panahon ngayon, yung reality na maraming na-scam and all. So pumasok siya doon parang yun yung nangyayari ngayon. So ang ganda nung story, ang gandang ipakita sa mga tao na ito yung reality, hindi to parang kunya-kunyari lang. Yung ganon. So yun yung masasabi kong naging kakaiba sa lahat na nagawa ko. Yun.